Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy nating ipinagdiriwang ang pagkabuhay ng ating Panginoon at sa panahon na ito ng pagkabuhay, lalong maisaloob natin ang diwa ng kagalakan at pagmamahal ni Jesus na muling nabuhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito." Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi na sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbabawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo'y umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginagawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang."
Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Anumang kabutihan na gawin natin kahit gaano kaliit, ito ay lumalaki, ito ay lumalago, ito ay dumadami. Ganon ang kabutihan, ganon ang pagmamahal, nagmumultiply. Kaya magpakita ka ng munting kabutihan, hindi mo namamalayan, nahahawahan mo yung iba. At magigising ka na lang, marami na ang gumagawa ng kabutihan. Ganon din ang pagmamahal. Magpakita ka kahit sa munting paraan ng pagmamahal, nahahawahan mo ang marami. Sang araw magigising ka, lahat kayo nagmamahalan. Ganon din naman yung kasalanan. Yung kasalanan, pag gumawa ka ng isang bagay na masama, nakakahawa rin. Kaya nga, mag-ingat tayo. Ang ipangalat natin, hindi kasalanan, hindi sama ng loob, hindi yung siraan sa isa't isa, hindi yung kawalan ng katapatan. Ang ipangalat natin yung kabutihan, katapatan, tunay na pagmamalasakit, kahit sa munting paraan, sapagkat yung munting pagpapakita natin ng kabutihan isang araw, ito ay lumalago. Ito ang leksyon ng ating ebanghelyo ngayon, na napakaraming tao na problema sila paano pakakainin. At si Jesus, tinuruan yung kanyang mga alagad ng mahalagang leksyon na gaano mang kaliit, kakonte, ang meron kang kabutihan at pagmamahal, ibahagi mo at ito ay dadami. Kaya yung 5 tinapay at ilang isda na meron sila, naglakas loob silang ibahagi at hindi nila namamalayan si Jesus. Pinarami yung 5 tinapay na meron sila at iilang isda, napakain ang libo-libong mga tao. Kaya huwag tayong malula na napakaraming dapat mahalin, napakaraming dapat paglingkuran, napakarami ng dapat gawan natin ang kabutihan, konti lang yung meron tayo. Minsan nalulula tayo. At pag nalula tayo, minsan di na tayo kumikilos. Yan ang pinaka-malungkot na pwede nating gawin, yung walang gawin. Kasi iniisip natin, wala akong magagawa sa konting kaya kong gawin, sa laki ng dapat nating gawin. Kaya minsan, imbes na magbahagi ka, wag na lang. Iniisip mo yung maliit na kabutihang meron ka, wala namang magagawa. Parang insignificant. Pero hindi. Magbahagi ka kahit konti lang yan. Ipakita mo yung kabutihan kahit maliit lamang yan. At maniwala ka na yung maliit na pwede mong gawin ay isang araw lalago, isang araw dadami, magmumultiply. Kaya yung iniisip natin na gusto nating makamit ng sambayanan, makakamit natin sa pamagitan ng pagsisimula natin sa maliit na paraan. No, araw-araw magpakita tayo ng kabutihan. Kahit nakikita natin na ang mundo
sobrang balot na ng kasamaan. Minsan, pag tinitingnan natin, ang lipunan natin, ang komunidad natin, napakarami ng kasamaan. Pero talunin natin yung malaking kasamaan na meron sa mundo sa pamagitan ng araw-araw, consistent na pagpapakita natin ng kabutihan. Kung ang lipunan natin sobra ng korap, halos lahat magnanakaw na, hindi na tapat, magsimula ka sa munti mong paraan na huwag kang maging korap. Maging halimbawa ka sa mga kasama mo. Huwag kang magnakaw. Huwag kang mangupit. Maging totoo at tapat ka. Maging honest ka. Marami kang mahahawahan. At isang araw ay may kita mo na bawasan na yung problema natin ng korupsyon. Minsan kasi iniisip natin, nako, ako lang naman yung tapat. Ako lang naman yung nakikipaglaban. Parang pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Sa dami ng mga taong gumagawa ng masama, pero kaya nating talunin yon sa pamagitan ng magsimula ka sa munting paraan. Parang si David at si Goliath. No, napakalaki ni Goliath, napakaliit ni David. Pero ginawa ni David yung munti niyang magagawa at natalo niya si Goliath. Ganon din ang pananaw natin. No, huwag tayong malula sa laki ng problema. Kaya naduduwag na tayong kumilos. Kumilos tayo sa munting paraan natin. At isang araw magagapi natin yung higante nating problema at kalaban. Ganito rin ang mga alagad. Yung mga alagad nagsimula lang sa kanilang munting pagpapahayag ng mabuting balita. Sa unang pagbasa natin, sinusupil pa sila yung mga alagad pero hindi sila natinag. Araw-araw pinapahayag nila ang mabuting balita ni Jesus. At tingnan naman natin ngayon, ang pananampalataya nasa buong mundo na. Nasa halos lahat na ng bansa. Yung sinimulan ng mga apostol, wala naman silang social media. Sila ay mga hamak na mga tagapangaral lamang doon sa Jerusalem. Pero kumalat ng kumalat, lumago ng lumago. Yung pananampalatayang sinimulan nila at ipinangaral. Ganon ang ating atake sa mga malalaking problema. Magsimula tayo sa maliit. Ganon din sa ating parokya. Gusto natin lahat ng mga parokyano sana makapakinig ng salita ng Diyos at magbagong buhay. Magsimula tayo sa mga isa-isa, dala-dalawa. Sang pamilya, pagpahayagan mo ng mabuting balita at dadami ng dadami. Mahahawahan ang lahat ng kabanalan at kabutihan na nais nating makamit ng lahat. Huwag tayong maduwag, huwag tayong malula, huwag tayong matukso na kailangan malaki kaagad yung gagawin natin. Yung mga programa natin ng pagpapahayag kailangan malakihan, hindi kailangang malakihan. Kahit sa maliit na paraan. Isa-isa, dala-dalawa, at unti-unti papangalat ang pananampalataya, pagmamahal at kabanalan na nais nating makamit ng lahat. Kaya yung banal na komunyon na tatanggapin natin, isang munting tinapay na katawan ni Kristo ay isabuhay natin at dadami ng dadami ang tinapay. Katulad ng pagpaparami ni Jesus sa tinapay sa ating ebanghelyo. Ang tinapay ng pagmamahal, pagmamalasakit at kabanalan ay paramihin natin ang paramihin sa pamagitan ng ating mga munting aksyon ng pagmamalasakit.
Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Ating itugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang Santo Papa Ang mga- at mga obispo'y Biyernes. naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na pinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating umaasa sa ating panalangin, lalo ang mga may sakit at mga may mabibigat na pagsubok sa buhay. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin ngayon sa pamagitan ng online mass, lalo na rin ang mga may sakit at mga walang kakayanang makapunta ng simbahan. At ipagdasal natin ang kahilingan ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, udyukan mo kaming kumilos kahit maliit lamang ang pwede naming gawin. Maniwala kami at magtiwala na ang munting kabutihan na aming kayang gawin ay iyong pararamihin at iyong palalaguin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay.
gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw, at patawarin mo aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alay, ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang Hari, ang Diyos, siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
Umawit, umawit ako buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kagalakan mula kay Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Reyna ng langit, magsaya